Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Ito nga pala yung tindahan ko. Ayan nga pala yung bilyaran ko sa De La Salle, Dasma mga kanegosyo. Andyan din yung date, May 2022. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa bilyaran business, tungkol sa rental business mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo, after ko malugi ng sari-sari store, malugian ako ng barbecuehan, ang pangatlo kong naging negosyo is bilyaran. Nagnegosyo ako sa Quezon City, sa Cubao, Quezon City, malapit sa school kung saan ako graduate ng college, ng sari-sari store at barbecuehan. After pandemic, mga 2021, nalugi na ako. 22, bumalik ako ng Cavite. At nagnegosyo naman din ako ng bilyaran. Malapit sa school. Malapit sa school yan. Pero may permit yan mga kanegosyo. At labas na yan sa batas na 100 meter radius. Bawal ka magtayo ng negosyong bilyaran within 100 meter radius sa school. At ang mga customer ko mga kanegosyo is college student. Bawal ang minor de edad sa loob ng bilyaran ko, bawal ang pustahan. Tsaka 18 and above naman lahat pumapasok kasi ang college ngayon nasa 18 na pataas eh. Nasa 19 ganun. At may permit yan mga kanegosyo. Umabot din ng 1.5 year yung bilyaran ko, kaso hindi na talaga kaya sinara ko na. At nung panahon na naitayo ko yan, may date pa yun, 2022, hindi pa ganun fully face to face yung klase ng Lasal. Kaya sobrang konti pa rin. Ang mga klase lang nun, puro laboratory, tsaka sobrang konti ng estudyante. Kaya napilitan akong i-close na lang din yung bilyaran kong negosyo. Ang maganda sa negosyong bilyaran, hindi mo kailangan, halimbawa sa karinderya, sa ulam na karinderya mga kanegosyo, kailangan mong maubos para kumita ka. Kasi ang ulam na hindi mauubos, itatapon. At profit loss po yun. Sa bilyaran, kahit wala kang kita isang araw, wala ka namang niluto na kailangan mong mabenta. Kumbaga, hindi ka namili ng produkto tulad sa sari-sari store, hindi ka nagluto, hindi ka namalengke para sa ulam. Kahit walang customer diyan mga kanegosyo, hindi ka naman naglabas ng puhunan ulit. Kumbaga naghihintay ka lang talaga ng customer na maglalaro sa'yo. Kumbaga uupahan nila yan Uupahan nila yung... Sa akin kasi ang ginawa ko mga kanegosyo, naka-aircon yan. Pinapaupa ko buong space na sila lang pwede makapaglaro. May bilyaran dyan. Tapos walang ibang makakapasok kundi sa kanila lang. Tapos aircon pa yan. Kaya talaga parang may private sa loob niyan mga kanegosyo. Kumbaga naka-aircon yan Tsaka ang maganda dyan mga kanegosyo, hindi mahirap i-maintain ang negosyong bilyaran. Automatic kapag may naglaro, profit agad yun. Di mo na kailangan computein tulad sa karinderya o negosyong pagkain, kung magkano ba kinita mo o magkano ipapamili mo kinabukasan. Sa negosyong bilyaran mga kanegosyo, maghihintay ka lang talaga ng customer.
ito yung panahon na alam ko na rin yung focus in one, alam ko na rin dito yung market ng mayaman, alam ko na rin kung paano i-scale up sa level 2 business model yung negosyo mo. Pero nagkataon lang talaga na siguro hindi talaga siguro para sa akin yan. Tsaka, yun, wala pang face-to-face talaga nun. So, may community na sana ako, kaso walang pasok. Kaya kung magsisimula kang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, i-scale up sa level 2 business model yung negosyo mo. Hanapin mo yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe ka naman sa akin. Comment ka lang sa baba, sabihin mo bilyaran kung nakapaglaro ka na. Heart mo na rin to. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.